Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Piolo. Taong 1521. Probinsya ng Cebu. Ang kwentong ating mapapakinggan sa mga oras na ito mula pa sa panahon ng mga Kastila taong 1521. Kasagsagan ng pakikipagkasundo ni Magellan at Kulambu kay Raha Humabon. Ibinahagi sa atin ni Piolo ang kwento ng lolo ng lolo noong panahon pa ng mga Datu at Raha. "Lolo, totoo po ba yung mga diwata? Sabi kasi sa akin ni Papa, yung lolo niyo raw po, anak ng diwata eh. Totoo po ba yun?" Tanong ni Piolo. Mula sa angka ng mga antingero ang binata, ilang salinlahi na ang tungkol sa kanilang mga ninuno. Totoo yun na po. Ako mismo ang nakasaksi sa kagalingan ni Lolo. Sayang lang at hindi mo siya naabutan. Lahat ng karunungan na meron ng ating pamilya galing sa kanya. Hayaan mo. Ikukwento ko sa iyo ang kwento ng aking ama tungkol sa pagkatao ni Lolo. Wika ni Lolo Tanyong. Aatras tayo sa nakaraan. Panahon pa ng mga Raha at Datu ng mga panahong yun. Ang mga tao ay malayang naninirahan sa lupain. Walang iniisip na buwis at nakadepende ang pamumuhay sa kalikasan. Sagana at itik sa likas na yaman ang paligid. Kaya naman wala nang iniisip pa ang mga tao. Nagtutulungan ng mga ito at walang naglalamangan. Lahat ng pangangailangan ng mga tao na ibibigay na ng kalikasan. Mayaman din sa ginto at pilak ang mga tao. Ni walang iniisip na problema ngunit kahit ganun, naninirahan ng simple ang mga tao. "Mahal, tignan mo yung anak natin. Tahimik lang habang nasa kanlungan ko." Wika ni Marikit. "Oo nga mahal no. Napakaganda naman kasi ng boses mo. Kahit ako, parang gusto kong humiga sa kandungan mo eh." Tugon ni Indo. Napangiti naman si Marikit sa sinabi ng asawa. "Ikaw talaga? Kahit kailan puro ka nalang biro. Sige na nga, sumama ka na sa pangkat mo. Hindi ba't pupunta kayo ng bundok para mangaso?" Muling wika ni Marikit. "Sige na nga, aalis na ako ah. Mag-iingat kayo dito sa bahay habang wala ako. Babalik din ako kaagad. At sa pagbalik ko, marami akong dala para sa inyo ng anak natin." Tugon ni Indo. Matamis itong ngumiti sabay halik sa noo ng asawa. Tumango lamang si Marikit bilang tugon at umalis na ang lalaki. Nangaso sa bundok si Indo kasama ang pangkat. Naiwan naman sa kanilang tahanan ang magina. Ngunit ng araw na yun, hindi inaasahan ng mga ito na mangyayari ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Habang nasa kalagitnaan ng gabi, napuno ng sigawan ang buong paligid nila Marikit. Nagulat ito sa nangyari at dumungaw sa siwang ng kanilang pintuan. Dito nakita ni Marikit ang mga nilalang na umaatake sa kanilang tribo tuwing gabi. Sinadya talaga nilang wala ang mga kalalakihan, kaya sila sumugod ngayon. Wika ni Marikit sa sarili. Kumuha ng tela ang babae. Ibinalot doon ang anak sa katinali sa bewang ng mahigpit. Inihanda na ni Marikit ang sarili. Nagkataon namang dumating ang kaibigan nitong si Hiraya. "Nariyan na naman yung mga harimodon at gabunan. Kinagambala ang sangkatauhan." Wika ni Hiraya.
Gabayan nawa tayo ng Ama. Hindi ko hahayaang tuluyan nilang masakop ang aming teritoryo. Tugon ni Marikit. Inihanda nito ang sarili. Kumanta ito at narinig yun ng mga kalaban. Ang tinig ng diwata, ihanda niyo ang inyong sarili. Dahil paniguradong aatakihin tayo. Wika ng pinuno ng mga gabunan. Natawagin na lang natin sa pangalang Apo Sendong. Inarap ni Marikit at Hiraya ang mga kalaban. Inilabas ang kanyang sandata na maraming taon ng gamit sa pakikipaglaban at pagtaboy sa mga nilalang ng kasamaan. Ang galing din ng tiyempo nyo, no? Alam nyo kung kailan kayo susugod. Pero kahit anong planong gusto nyong gawin, hindi ko kayo hahayaang manaig. Papatayin ko kayong lahat. Uubusin ko ang lahi ninyo. Wika ni Marikit. Sinaksak nito ng walang awa ang mga nilalang. Ganon din ang ginawa ni Hiraya. Sa kaalaman ng lahat, diwata ang dalawang ito. Kaya naman may kakayanan silang labanan ang mga kalaban. Magsilikas na kayo. Ipaalam nyo sa pinunong Raha. Malakas ang mga kalabang narito. Wika ni Hiraya. Gumawa ito ng engkantasyon upang protektahan ang mga kasama sa pag-alis. Dalawa lamang sila ni Marikit ang may kakayahan sa pakikipaglaban, kaya wala silang aasahan sa iba. Mabilis na lumikas ang mga kabaryo ng mga ito. Ipinaalam sa kabilang pinuno ang mga kaganapan. Kagad namang nakarating sa mga ngaso ang nangyari sa kanilang kuta. Kaya naman dali-daling bumalik ang mga ito. Hindi hinayaan ni Marikit na mapahamak ang kanilang mga kapanalig. Kaya naman, sila ang siyang kumalaban sa mga kampo ng kasamaan. Nang makarating kila Indo ang kaganapan sa kanilang kuta, nagmamadaling bumalik ang mga ito at naabutan nila ang kalunos-lunos na nangyari sa kanilang mga kasamahan. Atras! Nariyan na ang iba nilang kapanalig. Kaya nila tayong dahigan. Sigaw ni Apo Sendong. Mabilis na tumakas ang mga kalaban nang makitang paparating ang mga kalalakihan. Kabadong-kabado si Indo para sa mag-ina. Ngunit nakahinga ito ng maluwag nang makita na maayos lamang ang mga ito. Labis akong kinabahan sa inyong dalawa ng ating anak . Akala ko na paano na kayo. Kaya nagmamadali na ako umuwi. Lalo na't nakarating sa amin yung balitang nilusob ang kuta. Wika ni Indo. Niyakap nito na mahigpit ang asawa at inalikhan sa noo ang mag-ina. Hanggat may dugong dumadaloy sa aking katawan, walang sino man ang makakaangkin ng lupain natin. Mas lalong hindi ko hahayaang mapahamak ang ating supling. Tugon ni Marikit. Hindi pa rin ako mapapanatag, mahal . Pero salamat sa poong may lika. Ligtas kayo ng anak natin. Muling wika ni Indo. Nagdalamhati ang mga ito dahil sa pagkawala ng kanilang mga kasamahan. Gayunpaman, masaya sila dahil hindi na naig ang kasamaan sa kanilang plano. Matapos ang araw na yun, muling bumangon ang mga kasamahan nila Marikit. Sa pagdaan ng mga araw, naging maayos ang kanilang pamumuhay ngunit ang masasama ay hindi tinigilan ang mga ito. Pinuntahan ng mga harimudon at gabunan ang kuta nila Marikit. Mas marami ang mga ito at mas malalakas. Hindi na ako makapaghintay na masakop ang lupain ito. At kung sino man ang umalma, patayin o kaya gawing alipin, magpaparami tayo ng lahi at walang matitirang kakalaban sa atin. Wika ni Apo Sendong.
Natigilan ng mga tao sa lugar. Gayunpaman, nakahanda ang mga kalalakihan. Nagsimula ang laban at minabuti ni Indo na itago ang mag-ina. Napuno ng iyakan at sigawan ang buong paligid. Tinakpa ni Marikit ang tenga ng anak. Nais man itong tumulong sa laban, ngunit ang inaalala nito ay ang nag-iisang anak. Tumagal ng ilang oras ang paglalaban. Tumahimik ang paligid at hinanda ni Marikit ang sarili dahil may nagbubukas sa kanilang pintuan. Ngunit laking pasasalamat nito dahil ang asawa naman ang pumasok. Ligtas na kayo, pero kailangan nyo nang umalis ng ating anak bago pa bumalik yung mga kaaway. Wika ni Indo. Niyakap nito ang asawa at anak. Dito napagtanto ni Marikit na malubha ang natamong sugat ng asawa. Gagamutin pa niya sana ito, ngunit kagad na itong binawian ng buhay. Sobrang sakit para kay Marikit ang nangyari. Umalis ito bitbit ang anak. Habang nasa daan, isinusumpa ni Marikit ang mga kalaban. Ilang sandali ang lumipas na palibutan na siya ng mga kalaban. Uubusin ko ang lahi niyong mga halimaw kayo. Wala akong ititira ni isa sa inyo. Wika ni Marikit. Inilabas nito ang kanyang sandata. Pinagsasaksak ni Marikit ang mga kalaban. Nagulat ang mga ito sa pinamalas na galing ng babae. Gayunpaman, alam na mga ito na diwata si Marikit dahil sa ipinamalas nitong kakayahan, lalo na't walang ganong kakayahan ang ordinaryong tao. Nagawa niyang paslangin ang ilang mga kalaban, ngunit nahawakan ito ni Apo Sendong. Katapusan mo na, Diwata. Maging ang iyong supling. Wika ni Apo Sendong. Ngunit akmang sasaksakin nito si Marikit. Dumating si Hiraya sa anyo ng malaking ibon. Mabilis nitong kinuha ang mag-ina at dinala sa ligtas na lugar. Sugatan ka, Marikit. Kailangan mong magpagaling upang manumbalik ang iyong lakas. Wika ni Hiraya. Hindi na ito pinansin ni Marikit. Kagad nitong tinignan ng anak ngunit laking gulat niya nang makita ang malaking sugat sa tagiliran ng sanggol. Anak, imulat mo ang mga mata mo. Huwag mo akong pakabahin ng ganyan. Pakiusap, pagmulat ka, ipakita mo sa akin ang matamis mong ngiti. Wika ni Marikit. Ngunit ni isa sa mga kahilingan nito ay walang nangyari. Kagad nagpasya si Marikit na pagalingin ng anak, lalo na't meron pa naman itong mahinang pulso. Anong ginagawa mo, Marikit? Hindi mo maaaring gamutin ang anak mo dahil ikaw ang malalagay sa panganib. Wika ni Hiraya. Mas nanaisin ko pang mapahamak kesa makitang unti-unting binabawian ng buhay ang anak ko. Tugon ni Marikit. Unti-unti nitong nilabas ang lahat ng kanyang kapangyarihan ngunit mabilis itong pinigilan ni Hiraya. Huwag mong gawin ang bagay na yan. Mamamatay ka, Marikit. Kailangan ka namin lalo na ngayon na laganap ang kasamaan dito sa ating lupain. Wika ni Hiraya. Pero wala akong pagpipilian. Hindi ko kakayaning mamatay ang anak ko. Kaya tumabi ka. Tugon ni Marikit. Ginamitan ito ng kapangyarihan si Hiraya kaya naman tumalsik ito. Unti-unting nilabas ni Marikit ang lahat ng kanyang kapangyarihan. At nang maipon, saka nito inusalang isang engkantasyon. Pakiusap, Marikit. Huwag mong gawin yan. Paano na ang sanlibutan kapag nawala ka?
Wika ni Hiraya. Ang lahat ng aking kapangyarihan, isasalin ko sa aking anak. Lahat ng kakayahan na ipagkakaloob ko, mga anting-anting at galing sa pakikipaglaban ay mamanahin. Bigyan siya ng proteksyon sa anumang kapahamakan at hindi matatawarang lakas. Tugon ni Tuluyan na nitong naisalin ang kapangyarihan sa anak. Bago ito nalapitan ni Hiraya. Napakapalad mong bata ka. Mas pinili ng iyong ina na ibuwis ang kanyang buhay. Mailigtas ka lamang. Wika ni Hiraya. Samantala sa kabilang banda, nakarating kila Raha Malindog ang nangyari sa kabilang tribo. Kagad itong nagpasya na lumikas kasama ang nasasakupan. Wala sa ating mga kapanalig ang may kakayanang labanan ng anumang nilalang ng kasamaan. Kaya wala tayong pagpipilian, kundi lisanin ang ating kuta para sa kaligtasan ng lahat. Wika ni Raha Malindog. Kagad namang nagsikilos ang mga kapanalig ni Raha Malindog. Dilisan nila ang kanilang tribo. Samantala, kagad namang naghanap si Hiraya ng maaaring mag-alaga sa anak ng kaibigan. At dito niya nakita si Tarong, pati ang asawa nito. Dali-daling nagpahiwatig si Hiraya sa anyong ibon. Nilapitan nito ang mga lumilikas at natukoy ni Raha Malindog na may nais ipabatid ang ibon. Ako na lamang ama ang siyang pupunta at susunod sa malaking ibon na yon. Hintayin niyo na lang ako dito. Wika ni Tarong. Dali-dali nitong sinundan ng malaking ibon at dito nakita ang isang sanggol. Nababalot ito ng tela na puno ng dugo. Kaya naman mabilis yung kinuha ng lalaki at bumalik sa mga kasama. Saan mo naman nakuha ang sanggol na yan? Napakalusog at matamis ang ngiti Wika ng asawang si Liwayway. Ito ang binabantayan ng ibon Kaya niya ako pinasunod sa kanya. Marahil napas lang ang magulang sa naganap na laban sa kabilang tribo. Tugon ni Tarong. Maaring diwata ang malaking ibon na yun. Kaipalad nyo dahil kayo ang napiling maging magulang ng sanggol na yan. Tinupad na ng Diyos ang inyong kahilingan na magkaroon ng sariling anak. Wika ni Raha Malindog. Kung ganun po, magiging mabait akong ina sa kanya at ipaparamdam na tunay niya akong magulang. Tugon ni Liwayway. Sabik na sabik itong magkaroon ng anak. Kaya naman nang mahawakan ng sanggol, hindi ito makapaniwala. Nagpatuloy na sa kanilang paglikas ang mga ito. Ilang sandali ang lumipas, nakarating na sila sa hilagang bahagi ng lupain. Dito na tayo magsisimula ng bagong buhay. Hindi na nila tayo masusundan dito. Wika ni Raha Malindog. Kagad namang gumawa ang mga ito ng kanilang mga simpleng tahanan. Nagsimula ng bagong buhay. Naging maayos ang pamumuhay ng mga ito. Walang iniisip na problema at hindi sila ginagambala ng mga masasamang elemento. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, buwan at taon. Naging ganap ng binata ang sanggol na kinupkop nila Liwayway na pinangalan ng Malaya. O anak, kakain na tayo at tawagin mo na ang tatay mo para makapaghanda na kayo sa pagpunta sa gubat. Wika ni Liwayway. Opo, Nay. Tinawag ko na po si Itang Susunod na raw po siya, kausap lamang si Raha. Tugon ni Malaya. Kung ganun bumalik ka na dito. Ano bang pakiramdam mo?
Ngayong araw malalagyan ka ng iyong kauna-unahang batek. Pagbutihin mo anak ha. Palagi kaming sumusuporta sa iyo. Muling wika ni Nanay Liwayway. Hindi na po ako makapaghintay, ina. Pagbubutihin ko po yung gagawin sa gubat. Tugon ni Malaya. Ilang sandali lamang ang lumipas, dumating rin ang ama nito at kagad na kumain ang pamilya. Matapos kumain, umalis na ang mag-ama. Nagpunta sa gubat sila Malaya kasama ang iba pang mga binata at nanghuli ng baboy ramo. Kagad namang nakakuha ang binata at ang pinakamalaki ang siyang nahuli nito. Tuwang-tuwa si Tatay Tarong at pinagmamalaki ang anak. Ngunit habang pauwi, bigla na lamang nagkaroon ng lindol. Muntikan ng magulungan ng malaking bato si Tarong. Mabuti na lamang at naitulak ito ni Malaya ngunit ang binata ang nadagana ng malaking bato. Tulong! Tulungan niyo ako! Alisin natin itong nakadagan sa aking anak. Sigaw ni Tatay Tarong. Nang mga oras na yon, umiiyak na ito. Sinubukan nilang iangat ang bato ngunit hindi nila magawa. Kaya naman napatalikod na lamang ito at napahagulgol. Ngunit ilang sandali ang lumipas. Laking gulat ng mga kasamahan nila nang makita na unti-unting inaangat ni Malaya nang walang kahirap-hirap ang batong tumagan sa kanya. Ama, buhay po ko at ang lakas ko ah. Tignan mo, nagawa kong iangat yung malaking bato. Wika ni Malaya. Nanlaki ang mga mata ni Tatay Tarong nang makita ang anak. Buhat-buhat ang batong hindi nila maiangat. Nagdiwang ang mga tao dahil sa taglay na lakas ni Malaya. Pati na rin sa ikalawa nitong buhay. Bumalik sa kanilang tribo ang mga ito at sinagawa na ang unang batik ni Malaya. Hanggang sa isang araw, nagpunta sa bundok si Malaya ng mag-isa upang mag-alay ng buhay na hayop bilang pasasalamat sa mga diwata sa ikalawang buhay. Ngunit lingid sa kalaman ng binata, may sumusunod na kalaban sa kanya. Naghihintay ng pagkakataon upang atakihin ang binata. Ilang sandali ang lumipas. Nagdasal si Malaya. Nakakuha ng pagkakataon ang kalaban upang mapaslang ang binata. Dali-dali nitong sinakal si Malaya sa leeg. Inundaya ng pagsaksak. Napangiti ito nang makita na duguan at nakahandusay sa lupa ang binata. Tagumpay! Napatay ko ang anak ng diwata. Matutuwa si Pinuno kapag nalaman ito. Wika ni Malakas. Iniwan nitong walang malay si Malaya. Pagalis ng lalaki, doon dumating si Hiraya. Kagad nitong pinulsuhan ng binata at laking pasalamat niya dahil buhay pa ito. Ilang sandali lamang ang lumipas. Iminulat ng binata ang mga mata. Teka, sino ka? At nasaan ako? Anong klaseng lugar to? Tanong ni Malaya. Narito ka sa tirahan ng mga diwata. Ako si Hiraya, ang matalik na kaibigan ng iyong ina. Tugon ni Hiraya. Pero, hindi naman diwata si Nanay Liwayway ko ah. Simpleng tao lang sila. Muling wika ng binata. Kagad namang napailing si Hiraya at sinagot ang tanong nito. Hindi ka tunay na anak ni Liwayway at Tarong. Ang tunay mong mga magulang ay si Marikit at Indo. Namatay ang mga magulang mo noong sugurin sila ng mga gabunan at harimodon. Sa kasamaang palad, ang kaibigan kong si Marikit ibinuwis ang buhay niya para gamutin ang malaking sugat sa tagiliran mo.
at mailayo ka sa panganib. Mapalad ka dahil nagkaroon ka ng inang kagaya ni Marikit. Kaya bilang pagpapaikli sa kwento, may dugo kang diwata, Malaya. Pagpapaliwanag ni Hiraya. Hindi makapaniwala si Malaya sa mga sinabi ng diwata. Gayunpaman, hindi na ito nagulat dahil meron siyang kakaibang kakayahang wala ang iba. Sinabi ni Hiraya ang lahat ng kailangang gawin ni Malaya. Kabilang na roon ang tungkulin niyang pangalagaan ang lahat ng tao sa nasasakupan. Hindi naman nag-alinlangan si Malaya. Dahil sa kanyang puso, nais din niyang mapanatili ang kaligtasan ng mga taong kinagisnan niyang kalahi. Matapos malaman ang katotohanan tungkol sa tunay na pagkatao, bumalik sa poder ng kinagisnang magulang ang binata. Inilahad ang lahat ng nalalaman. Kung ganon, ikaw ang anak ni Inang Marikit na diwata ng digmaan. Napakapalad namin dahil kami ang napili ni Inang Hiraya upang maging magulang mo. Wika ni Tatay Tarong. Yumuko ang mga tao sa paanan ni Malaya. Ngunit kagad niyang pinatayo ang mga ito at sinaway sa kanilang ginagawa. Hindi niyo kailangang gawin ang bagay na yan. Ako pa rin naman si Malaya na pinalaki at tinuring niyong kadugo. Ngayong alam ko na ang dapat kong gawin. Sisimulan ko na ang aking tadhana. Simula sa araw na ito, wala nang mabubuhay ng may takot sa dibdib. Sisikapin kong mapanatili ang kaligtasan ng lahat, alang-alang sa pagsasakripisyo ng tunay kong ina. Wika ni Malaya. Matapos ang araw na yon, sinikap ni Malaya na ituon ng pansin sa pagsasanay. Hindi naman ito pinabayaan ng ama-amahan. Dahil magaling pagdating sa pakikipaglaban si Tatay Tarong, itinuro nito ang lahat ng kaalaman at taktika sa pakikipaglaban kay Malaya. Mabilis naman itong natutunan ng binata, lalo na't may taglay na itong kagalingan. Sa paglipas ng mga araw, inakala ng kalabang napatay na si Malaya. Kaya naman nagpasya ang mga itong sugurin at lusubin ang kuta nila Tatay Tarong upang kunin ang lupain at gawing alipin ang mga naninirahan doon. Lahat ng mga kababaihan inyong kunin at lahat ng mga kalalakihan. Papasahan natin ang ating lahi. Magpaparami tayo. At walang ititira bata man o matanda. Wala na ang anak ng diwata na magiging balakid sa atin. Kaya naman panigurado, magtatagumpay na tayo sa ating plano. Pagmamalaking wika ni Malakas. Tama si Malakas. Wala nang balakid sa ating mga plano. Kaya naman, gawin niyo ang lahat ng inyong nais. Kainin o pahirapan niyo kung sino man ang nais ninyo. Ngunit ang mga kababaihan, ikukulong upang gawing paanakan ng sa ganun. Mas lalong dumami ang ating lahi sa susunod na henerasyon. Sasakupin natin ang buong mundo. Ha 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 ha. Wika ni Apo Sendong. Tuwang-tuwa ang mga ito na tila nagwagi na sila sa plano. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ang inaakala nilang patay na, malakas at buhay na buhay pala. Matapos magplano ng mga kalaban, kagad na hinanda nila ang kanilang mga armas at gagamitin sa pakikipaglaban. Maging ang mga alaga nilang mga insekto na makamandag, inihanda na rin ng mga ito. Sa kabilang banda naman, inihanda na ni Malaya ang lahat ng mga kalalakihan sa kanilang tribo at ang iba naman ay sinama sa mga kababaihan upang lumikas at magpakalayo-layo.
Mag-iingat kayo sa inyong pakikipaglaban, anak. Hihintayin namin kayo sa kabilang dako nitong lugar. Aasahan ko ang inyong pagbabalik. At tagumpay sa labanang ito. Ipapanalangin namin kayo sa mga diwata at sa poong may likha. Wika ni Liwayway. Natahimik na lamang sila Malaya. Hindi nila kayang mangako, lalo pat hindi ganong kadali ang labanan na kanilang haharapin. Ngunit sinabi ng mga ito na sisikapin nilang makabalik sa kanilang mga mahal sa buhay. Mabilis na umalis ang mga kababaihan, kasama ng ibang mga kapanalig nila Malaya. Ginabayan rin ng mga ito ng diwatang si Hiraya upang makalis ng ligtas at makarating sa kanilang paroroonan ng hindi napapahamak. Wala mang kasiguraduhan magagawang talunin nila Malaya ang mga kalaban. Ngunit handa silang magbuwis ng buhay. Matalo lamang ang mga ito. Ilang sandali ang lumipas matapos makalis ng mga kababaihan at iba pang kapanalig. Dumating sila Malakas, kasama ang iba pang mga kalahi. Nanlaki ang mga mata ni Apo Sendong, lalo na si Malakas, nang makita si Malaya na nakatindig at buhay na buhay. Akala ko ba'y napas lang muna ang lalaking yan? Bakit buhay na buhay pa at nangunguna sa labanan? Inutil ka talaga, Malakas. Paano tayo mananalo sa laban kung buhay pa ang anak ni Mariket? Wika ni Apo Sendong. Naisin man ng mga ito na tumakas at umalis. Ngunit hindi na sila maaari pang umatras lahat dahil napapalibutan na sila. Kitang-kita kung patay na siya. Kaya imposibleng buhay pa ang lalaking yan. Hindi kaya binuhay siya ng mga diwata. Wala na siyang malay nung iniwanan ko at nilaslas ang leeg. Kaya imposibleng buhayin pa siya sa aking ginawa. Wika ni Malakas. Narinig naman ni Malaya ang sinabi ng nilalang. Kagad itong sinagot. Nakalimutan mo ata na anak ako ng diwata. Ginagabayan ako ng mga kasamahan ng aking ina. Kaya naman malabong mapaslang mo ko ng ganun-ganun lang. Ihanda niyo ang inyong mga sarili. Dahil ang araw na ito, magiging madugo at sisikapin kong ubusin kayo. Kahit kapalit pa mismo ng buhay ko. Ipaghihiganti ko ang mga magulang ko sa pagpatay ninyo sa kanila. At napakamalas nyo dahil iniwan nyo kong buhay. Ngayon sisingiling ko kayo sa inyong mga kasalanan. Wika ni Malaya. Nagsimula ang labanan. Ni isa sa kanila walang nais magpatalo. Ganun pa man, inuna ni Malaya ang mga mahihina at tinulungan ang kanyang mga katribo upang mapaslang ang mga kalaban. Hindi man naging madali ang lahat. Ngunit hindi nagpadaig sila Malaya hanggang sa nakamit nila ang kanilang nais. Napaslang nila ang mga kasamahan ni Malakas. Hanggang sa ang dalawa na lamang pinuno ng dalawang lahi ang siyang natira. Akala nyo ba'y nanaig na kayo sa inyong plano? Hanggat hindi nyo kami napapatay, hindi namin patatahimikin ang mga buhay ninyo. Banta ni Apo Sendong. Ako na ang bahala sa mga nilalang na to. Sundan nyo na ang ating mga kasamahan. Ipabalita nyo sa kanila ang ating tagumpay. At susunod na lamang ako sa inyo. Tatapusin ko lang ang dalawang to. Tugon ni Malaya. Ayaw pa sanang iwanan ni Tatay Tarong ang kanyang anak. Ngunit wala na itong nagawa pa nang ipabuhat ito ni Malaya sa kanilang mga kasamahan. Naiwan si Malaya sa harapan ng dalawa. Wala nang pinalipas pa na oras si Malaya at kagad na sinugod nito ang dalawa.
Malakas na suntok ang tumama kay Malakas mula kay Malaya. Tumagos ang kamao ng binata sa likuran ng nilalang at kagad binawian ng buhay. Sinubukan pang lumaban ni Apo Sendong. Nagawa pa nitong masugatan si Malaya. Nang dahil sa ginawa nito, mas lalong naghalit ang binata. Ginamit ang kakayahan na pinagkaloob sa kanya ni Hiraya. Yun ang kakayahang magpasunod sa anumang nilalang. Ngunit may kondisyon. Dapat mas malakas siya rito para mapasunod ito. Kagad namang inutusan ni Malaya si Apo Sendong na paslangin ang sarili. Hindi makapaniwala ang matanda dahil unti-unting tumataas ang sariling mga kamay na tila may sariling buhay at ginilita ng sarili. Nang matapos ang labanan, kagad na sumunod si Malaya sa mga kasamahan dahil sa ginawa ng binata at sa pinakita nitong kakayahan. Nang mamatay si Raha Malindog, siya ang sumunod na raha sa kanilang tribo. Buhat ng araw na yon, nanirahan ng masagana at matiwasay ang mga ito hanggang sa sinakop ang Pilipinas ng mga dayuhang Kastila. Balik tayo sa kasalukuyan. Hindi makapaniwala si Piolo sa ikunento sa kanya ni Lolo Tenyong. Ngunit lahat ng sinabi nito, merong patunay. Lalo na't minana nila ang lakas na taglay ni Malaya. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Felix. Taong 2014, probinsya ng Iloilo. Isang salesman si Felix ng isang malaking kumpanya ng mga laruan. Sa mahigit 3 taon ito sa trabaho, naging maayos naman ang performance. Lalo na't palagi itong nangunguna pagdating sa pagbebenta. Dahil sa lakas ng karisma ng binata, madali itong nakakakuha at nakakaakit ng mga mamimili. Maging sa ibang bagay ay nagagamit niya ang taglay na aura. Magaling din sa pagsasalita ang binata, kaya maraming kababaihan ang nahuhumaling sa kanya. Maayos na sana kung walang naiinggit. Dahil sa nagagawa ng binata, isa sa mga kasamahan ang tila nagkaroon ng pagkasuya sa kanya. Lalo pa kung napupuri ito ng mga kasamahan. Sa maikling sabi, may nasasapawan ito na katrabaho. Tol, mukhang madami ang benta mo ngayong araw ah. Iba na talagang malakas ang dating. Turuan mo naman kami ng sikreto mo. Saka halos lahat ng kasamahan nating babae may gusto yata sa'yo eh. Napansin mo ba sila Arnie? Pansin ko, pag nakikita ka, natutulala yun. Parang palaging iba yung pagkakatitig sa'yo. Ang laki pa naman ng mga mata nun. Wika ng katrabahong si Seto. Oo nga, tol. Baka pwede mo naman kaming turuan ng anting-anting mo sa pagbebenta. Ako, baka sa susunod na buwan maghahanap na ako ng ibang trabaho. Hindi yata ito ang linya ko eh. Itong si Felix parang simpleng ngitian lang. Nakukuha kagad yung customer niya. Maging yung kakilala natin dyan. Pero hindi naman maganda sila Arnie. Sip-sip lang kaya tumagal dito. Pansin niyo ba? Wika ng isa pang katrabahong si Benny. Naku mga tol, tumigil nga kayo. Saka hindi sa anting-anting yan. Ginagawa ko lang naman yung trabaho ko eh. Saka hindi nyo lang alam nahihirapan din ako no. Kaso hindi nyo lang halata. Yang kay Arnie, alam nyo mas nauna siya kaysa sa akin. Minsan nahahalata ko nga din parang may ibang ibig sabihin yung titig niya eh. Saka wala naman akong gusto dyan. Katrabaho natin yan eh. Baka mamaya may makarinig at kung ano pang isipin. Baka kayo may gusto sa kanya. Tugon ni Felix.
Ang sa amin lang naman tol, hindi bastang babae ang sila Arnie. Eto, atin-atin lang ah. May kakaiba talaga sa babaeng yan eh. Ni walang kaibigan o kasundo sa mga kasama natin. Paano? Parang nakakatakot kung tumitig. Meron pa ang nakapagsabi malakas ang kapit niyan sa mga bisor. Kaya nga napanatili niya ang posisyon niya eh. Pero may kakaiba talaga sa kanya no? Galing pa yan ng Dumaguete pero naabot dito. Saka ito pa ilagang iba nating kasama sa kanya. Ewan ko lang kung ano talaga yung dahilan pero mahirap na. Kaya mag-iingat ka pare ha. Parang mula nung dumating ka, hindi na siya masyadong napupuri. O napapansin kasi ikaw ang palagi nangunguna. Babala ni Zeto. Natigil ang kanilang usapan nang marinig ang bagtingan. Hudyat na kailangan na nilang pumasok at tapos na ang oras ng pagpapahinga. Halos nagsisiksikan ang lahat sa pila papasok. Nakisiksik na din ang binata at sa pagmamadali, hindi niya napansin at naapakan ang paa nila Arnie. Nakapila din pala ito sa entrada ng papasukan. Napatingin ito sa binata na tila may kahulugan, ni hindi man lamang ito sumigaw. Bagkus nanlaki lamang ang mga mata na tila uusok sa galit. Ramdam ng binatang masakit yun dahil ang sapatos na suot gawa sa matigas na materyales. Aray naman, pakitingin naman ng maaapakan no? Saka hindi porket gwapo ka, ayos nang mang-apak ng paa. Masakit kaya? Magdahan-dahang ka lalaki. Hindi mo gugustuhin ako ang makabangga mo. Baka hindi mo ako kakilala. Nakikita mo namang masikip o sadyang nananadya kang mang-apak. Wika nila Arnie. Naku, pasensya na. Nagmamadali din kasi ako at hindi ko nakita. Medyo nakaharang din kasi yung paa mo sa daan. Alam mo namang nagsisiksikan kung papasok na Pasensya na uli Tugon ni Felix. Ako na nga ang inapakan mo. Ako pa yung mali. Ayos ka din Okay na sana ang pasensya Pero grabe ka naman. Humihingi ka nga ng pasensya, pero naninisi ka naman. Ay, sige na. Mauna ka na nga. Hindi porket ikaw ang paborito ng lahat. Madadaan mo na sa pasori-sori ang lahat. Minsan kailangan mo din bigyan ng leksyon. Muling wika nila Arnie. Inirapan ng dalaga si Felix habang may kung anong binubulong. Akala ng binata ayos na yun, pero hindi pala. Umpisa pa lamang pala ito ng kalbaryong dadanasin. Habang naglalakad sa pasilyo papunta sa pwesto ng binata, bigla na lang sumakit ang paa. Buong akala niya ay wala lang yun. Ilang oras na din siyang nakatayo kaya naiisip ng binata. Baka nangangalay lamang ang paa. Tinitignan ng orasan dahil pakiramdam ng binata ay hindi matatapos ang araw at bibigay na ang paa. Gusto niya mang tignan kung ano ang sumasakit. Ngunit hindi niya nagawa dahil ng mga oras na yon. Maraming mamimili sa lugar. Hindi magawang tanggalin ang sapatos at baka masita. Dagdag pa na ang mga mamimili ay may dalang mga bata at naglilikot sa lugar. Habang nag-aasikaso ng mga paninda, kahit sobrang lamig pakiwari ng binata ay napakainit. Dahil habang tumatagal ang pagtayo, lalo nitong nararamdaman ang pananakit ng paa. Tila nais na niyang hilahin ang oras nang matignan kung ano nga ba ang nagdudulot ng pananakit. Ilang sandali pa ang lumipas. Humupa din ang tao sa lugar kaya hindi na nagsayang pa ng sandali. Patakbo nitong pinuntahan ng daan papuntang palikuran. Pagkarating doon, marami ang mga nakapila. Tol, ayos ka lang ba? Masama ba yung pakiramdam mo? Parang namumutla ka. Napansin ko nga yung dami ng tao sa lugar mo. Ako, petiks lang muna. Kapagod tumayo pag wala namang mamimili.
Wika ni Zeto. Oo naman, ayos lang ako. Sobrang sakit lang nung paa ko. May kung ano sa sapatos eh. Buti na lang at nagsialisay na yung mga mamimili. Hindi ko na kayang tumayo ng maayos tol. Ikaw, sino ang bantay ng lugar mo? Kanina ka pa dito? Tugon ni Felix. Hindi naman. Halos magkasunod lang tayo. May nauna din kasi kanina sa akin eh. Alam mo naman, nag-iisa lang naman tong palikuran para sa atin. Saka kahit iwanan ko yung lugar ko, wala namang mawawala. Di wala ngang namimili. Iihi ka ba? Sige na, mauna ka na nga. Hindi. Titignan ko lang yung paa ko. Ewan ko ba kung napano to eh. Hindi ko naman pwedeng matanggal doon at baka masita ako. Alam mo namang kay stricto ng nag-iikot na bisor eh. Sige na, sadali lang ah. Pag-uusap ng dalawa. Medyo lumuwag ang lugar noong makatapos ang mga nauna sa pila nila. Kaya gumilid lamang at tinanggal ang sapatos. Laking pagtataka kung saan ba siya natisod bakit tila namumula ang mga daliri sa paa. Tila natisod o nabugbog. Hinilot-hilot niya lamang ito dahil hindi pa pwedeng umuwi. Tinignan ang orasan na nasa kamay. May 2 oras pa bago ang uwian. Naisip niyang tiisin na lamang at sa bahay na lang lagyan ng gamot. Nananalangin na lang na hindi na muna dagsain ng mga mamimili ng hindi mapwersa ang paglalakad. Sa awa ng Diyos, lumipas ang ilang oras na naging maayos ang lahat. Kahit na hindi maganda ang pakiramdam ng mga sandaling yun, pinili niyang tiisin. Hindi man alam ang dahilan ng karamdaman. Pinagpasa Diyos niya na lamang na makauwi na maayos. Paika-ika itong lumabas sa gusaling pinapasukan. Malapit lamang sa lugar ang tinutuluyan. Konting lakaran lang. Ngunit ramdam ng binata ang hirap. Iniisip na lamang na may awa ang Diyos. O kuya, napano ka? Parang hindi ka nakakalakad ng maayos ah. May masakit ba sa'yo? Saka, pawis na pawis ka oh. Kumain ka na ba? Nagluto ako ng ulam. May kanin din dyan. Parang iba ang dala mo kuya. Wika ng boardmate nitong si Kaloy. Oh, napakasakit ng paa ko eh. Hindi ko alam kung napaano. Biglang nawawala tapos babalik pag inakbang ko parang may natusok. Salamat ah. Hindi ko natatanggihan yung alok mo. Gutom na talaga ako eh. Hindi ako nakadaan sa tindahan dahil dito sa pakiramdam ko. Hayaan mo, babawi ako bukas. Ikaw ba? Kumain ka na? Tsaka anong dala bang sinasabi mo? Lagayan ko ng baunan yan. Tugon ni Felix. Ganun ba? Baka nagsuot ka ng medyas na basa ang paa mo kuya. Hindi yung maganda ha. Hindi lang babaho yung paa mo. Madalas magkakaroon ka pa ng sakit. Magbihis ka na po muna at titignan natin kung paano. Alam ko naman po yung lagayan mo ng baunan eh. Magayos ka na po muna ha. Salamat ng marami ha. Buti na lang, ikaw yung nakasama ko sa kwarto. Saka sige, magpapalit lang ako at kakain na din. Pag-uusap ng dalawa. Malaki ang pasasalamat niya sa kasama. Estudyante itong nangungupahan din. Galing sa probinsya. Kumuha ng kursong medikal dahil sa impluwensya ng amang manggagamot. May mga lihim na kaalaman sa larangan ng espiritual na panggagamot. Ngunit gusto pa nitong magkaroon ng kasanayan sa medisina na hindi nagagamot ng mga albularyo. Ilang sandali pa'y lumabas ang binata galing banyo. Tila nasisira ang muka sa tuwing hinahakbang ang mga paa. Nasa gilid ng higaan lamang si Kaloy na nagbabasa. Pero panaka-naka niyang sinisilip ang kalagayan ng kasama. Aalalayan niya sana ito nang biglang may kung anong enerhiyang biglang pumitik sa kanya.
Napatahimik si Kaloy. Pasimpleng umihip ng usal pang proteksyon. Batid niyang may kakaibang presensyang sumama kay Felix. Kuya, may nakalitan ka ba sa trabaho? Umupo ka po muna. Ipatong mo sa upuan yung mga paa mo. Titignan ko. Wika ni Kaloy. Marunong ka na ba manghilot? Alitan ba? Wala naman. Sa pagkakaalala ko, may kasamaan akong naapakan ng hindi ko naman sinasadya. Pero hindi naman siguro pa ako ang paano no. Baka naisip ko, pasma ito sa paa. Alam mo na, galing sa mahabang tayo tapos pagdating dito maghuhugas ng paa. Tugon ni Felix. Hindi po yan pasma. Napakabata mo pa po para magkaroon ng pasma sa katawan. Kilala mo po ba ang sinasabi mong naapakan mo? Kasi parang malaki po ang kasalanan mo at ginawa niya ito sa'yo. Hindi po ito bastang bruha, kuya. Malawak ang kaalaman niya. Kaya niyang magsaboy ng sumpa gamit lamang ang usal at kataga, kuya. Muling wika ni Kaloy. Tumayo ito at kumuha ng puting kandila, posporo at kutsara. Habang nagtatanong kay Felix, itinataas niya ang paa at sinusuri. Napadighay pa ng ilang beses si Kaloy habang nag-uusal ng dasal pang proteksyon para sa kanilang dalawa. Sinindihan niya ang kandila habang ang bawat daliri ng paa ay iniisa-isang pinupukpok ng mahina gamit ang kutsara. Hindi malaman ni Felix kung anong klaseng panghihilot ang ginagawa ng kasama. Basta ang alam niya lang, gumagaan ang pakiramdam sa tuwing dumadapo ang kutsara sa paa. Sa kanyang pagmamasid binaba ni Kaloy ang kandila. Pinatayo ito malapit sa upuang pinatungan ng paa ni Felix. Tila kada labas ng usok na nagmumula sa kandila, sinasalo ni Kaloy at hinahaplas sa paa ng kasama. At pawang paghaplas sinasabayan ito ng maihinang katagang hindi maintindihan ni Felix. Ilang sandali lang ang tinagal ng proseso, pero pakiramdam ng binata, nabunot ang lahat ng kung anong tinik na nararamdaman sa paa. Ano na po ang pakiramdam mo, kuya? Maayos na po ba? Masakit pa ba? Magsasagawa na din ako ng pagtatawa sa'yo para matukoy at maiwasan mo ang taong nagsaboy sa'yo ng sumpa. Hindi naman malala eh. Kung tutusin, sinimplihan lang ng gumawa ang problema. Wala ka pong proteksyon at maging ang dungan mo ay mababa. Kung makakauwi sana ako sa bahay, pwede kitang pagawan kay nanay para maiwasan mo mga ganito. Wika ni Kaloy. Sumpa? Sino naman kaya yung gagawa sa akin ng ganun? Saka, paano mo nalaman yung ganito? Salamat ah. At oo nga no, hindi na nga sumasakit yung paa ko. Parang pinunasan lang ng palad mo eh. Maraming salamat Kaloy ah. Hindi na masakit yung mga paa ko. Paano mo nagawa yun? Tanong ni Felix. Albularyo ang tatay ko. Bata pa lang, sinasanay na niya ako eh. Pero hindi lahat nagagamot namin. Kaya nga nagpupursige ako matapos ang kursong medisina eh. Dagdag tulong din po ito. Siya nga pala, ito po yung lumalabas sa tawas oh. Tugon ni Kaloy, sabay turo sa plangganang pinagtawasan. Kandilang pinatulos sa kutsara ang ginawa ni Kaloy. Nagporma itong babae ayon sa basa niya. Hindi naman ito matukoy kung bakit sinumpa ang kasama. Pero sigurado naman itong isa sa mga kasamahan sa trabaho ang gumawa. Binalaan niya ang kasama dahil sa ginawa niyang panggagamot. Baka magrebelta ang nagsumpa. Pinayuhan na din niya kung maaari ay umiwas at lumayo sa babae. Kinaumagahan, maaga pa lamang sila ay naghanda na para pumasok. Ganon din itong si Kaloy
Maagang pumasok dahil sa pagsusulit. Maaga ding pumasok si Felix. Dahil araw yon ng pisikal na bilangan ng mga produkto. Lahat ng mga kasama ay maaga ding nagsipasok. Sa hindi inaasahang pangyayari, may kung anong kumpulang naganap. Maingay sa loob ng gusali. Sobrang aga at hindi pa naman bukas. Tanging mga empleyado pa lamang ang naroon sa loob. Ang kaibigan si Seto at Laarni ang nagkaabutan. Dinuro-duro ng babae ang kaharap na tila malaki ang pagkakasala sa kanya. Halos hindi maawat ang mga ito. Sa sobrang pagkabahala, hinatak niya ang kaibigan palayo sa babae. Ganun pa man huli na ang lahat. Nanlilisik ang mga mata ng dalaga habang titig na titig ito sa kanila. Nakikita ni Felix na may kung ano na namang sinasambit ang dalaga. Gusto niya sanang barahin, ngunit sumagi sa isipan ang habili ni Kaloy. Lumayo at iwasan ang babae. Ano ba talagang nangyari, tol? Bakit kayo nagkaabutan? Delikado ang babaeng yun. Nakakahiya. Buti na lang hindi pa bukas para sa mamimili. Saka alam mo bang may sa demonyo talaga yung babaeng yan? Pumatol ka pa. Wika ni Felix. Nabigla lang ako, tol. Wala naman ako masamang sinabi sa kanya eh. Tapos bigla na lang niya akong sinigaw-sigawan. Oo, tol. Ang kinakabahala ko, baka anong gawin niya sa akin. Tulungan mo ko, tol. Tugon ni Seto. Naranasan ko na kung gaano siya kasama. Ang hindi lang natin alam, kung mamaya ano na naman ang ginawa niya sa'yo. Ipanalangin na lang nating hindi siya gagawa na ikakasama natin pareho. Muling wika ng binata. Magsasalita pa sana ang kasama nang bigla itong umubo at sumuka ng dugo. Halos mataranta ang binata sa kung anong gagawin sa kaibigan. Sumigaw ito ng tulong dahil nakikita niyang bigla na lang nawalan ng malay si Seto. Hindi niya ito mabuhat dahil mas malaki at mabigat kaysa sa kanya ang kaibigan. Ilang sandali lang, nagsilapitan ang mga kasama at tumulong sa kanila. Itinakbo sa malapit na pagamutan ang kaibigan na siyang pinakamalaking pagkakamaling ginawa. Wala din namang kaalaman sa kung ano si Felix na kung kaya pinaubaya ang kaibigan sa mga doktor. Hindi na siya bumalik ng gusali. Bagkus binantayan na lamang kung ano ang magiging lagay ng kaibigan. Ilang minuto ang nakalipas nang tinawag siya ng nurse para ipaabot ang masamang balita. Wala ng buhay ang kaibigan. Hindi may paliwanag ng mga doktor kung paano o ano ang naging sanhi ng pagkamatay, maliban sa pagsusuka ng dugo. Napahagulgol na lamang ang binata. Natatakot na din para sa kaligtasan dahil sa nangyari. Nanlulumo man, pilit pinanatag ang sarili. Tinawagan niya ang mga kamag-anak ng kaibigan upang ipahatid ang masamang balita at para maasikaso na din ang mga labi. Hapon na nang umuwi si Alex. Naabutan niyang nagsasagawa ng pag-e-ensenso si Kaloy. Nangihinaman, ngunit kailangan niya ng tulong ng kasama. O kuya, wag po muna kayong pumasok. May daladala ka na naman po. Buti na lang at nalagyan kita ng proteksyon kagabi. Napakabigat po ng presensyang nakadikit sa'yo. Wika ni Kaloy. May ginawa na naman siya sa kaibigan ko. Kaloy, kung pwede lang gumanti, pinatay niya si Seto. Pasalamat ako dahil sa ginawa mo sa akin kagabi. Hindi na ako nadamay. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero hindi na naagapan pa ng doktor yung kaibigan ko. Tugon ni Felix. Kuya, nasa na po ang kaibigan niyo ngayon? Delikado ito. Balikan natin at baka may madamay pa sa ginawa ng bruha.
Hindi na maganda to kuya. Bilisan niyo po. Muling wika ng kasamahan. Bitbit ang ilang gamit pang proteksyon, bumalik ang dalawa sa pagamutan. Naabutan nilang nag-iiyakan sa labas ng silid ang pamilya ni Zeto. Bago pumasok, nagusal pang proteksyon si Kaloy. Hindi bastang palipad hangin ang ginawa ng bruwa. Ayon kay Kaloy, pag hindi na agapan makakadamay pa ito ng iba. Dahil nasa pagamutan hindi siya makagawa ng kung anong ritual. Bagkus nag-usal na lamang ito ng pangkala sa sumpa. Napailing siya nang maramdaman ng negatibong enerhiyang bumabalot sa bangkay. Hindi na muna pinapasok ang kung sinong pamilya hanggat hindi nasisigurado ang magiging kaligtasan ng mga ito. Ilang minuto ang nakalipas nang matapos siya sa ginagawa. Pinabalutan niya ito ng puting kumot at nagsuhestyon sa pamilya na kung pwede, hindi na ito ilamay. Kagad ng ilibing o hindi kaya sunugin ang katawan. Sa sobrang sama ng loob na magulang ni Zeto, nahimatay pa ang ina nito. Kinausap ng masinsinan ni Kaloy ang pamilya ng namayapa. Sa sobrang galit na nararamdaman ng mga ito, gusto nilang gumanti. Gustuhin ko man makatulong pero hindi maaaring ako ang magsagawa ng kung ano na ikakasama ng kapwa ko. May kasalanan man ito, wala. Isa po akong manggagamot gamit ang kataga at aral mula sa Diyos Ama. Pagpasensyahan niyo po kung hanggang dito lang ang kaya kong itulong. Wika ni Kaloy. Naiintindihan kita, iho. Maraming salamat sa pag-alalay sa amin. Pero hindi ako matatahimik hanggat hindi ko makukuha ang katarungan para sa anak ko. Kami na ang bahalang maganap ng gagawa. Kumanda ang demonyong yan at may kalalagyan siya sa amin. Wika ng tatay ni Zeto. Natawagin na lang natin sa pangalang Tomas. Patawarin niyo po ako. Hindi ko natulungan ng kaibigan ko. Diyos ko, hindi ko po lubos maisip na dito hahantong ang lahat. Patawad po. Wika ng binata. Nagpaalam nang umuwi si Kaloy at Felix. Inalalaya ni Kaloy ang kaibigan dahil alam nitong sinisisi niya ang sarili dahil sa nangyari. Kinabukasan, hindi na pumasok si Felix. Uuwi na lamang ito sa probinsya. Inayos niya ang lahat ng papeles sa gusaling pinasukan. Laking panghihinayang ng kumpanya dahil sa pagbitiw ng binata. Maging sila Arnie ay hindi na din nila nakita. Hindi na din ito pumasok buhat ng mangyari ang malagim na insidente. Makalipas ang ilang buwan, nabalitaan na lang nilang patay na sila Arnie. Hindi dahil sa kung anong kulam, kundi dahil pinagtataga ito ng kapitbahay. Umuwi na din si Felix sa probinsya. Piniling magsaka na lamang kasama ang pamilya. Halos na trauma ito dahil sa nangyari. Ngunit pilit niyang tinanggap at kinalimutan ang lahat. Itinuon na lamang ang sarili sa kung anong bagay. Magpasa hanggang ngayon, palagi niya pa ring naaalala ang kaibigan. Napas lang nang dahil lamang sa palipad hangin. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang kwento ni Felix. Kahit sa kasalukuyang panahon, hindi pa din naman nawawala ang mga ganitong klaseng kwento. Kaya mag-ingat tayo sa mga nakakasalamuha. Huwag maging mayabang, maging mapagkumbaba, at huwag na huwag mananapak ng iba. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.